Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Halatang natigilan ang Aaron at Pangolin, ngunit nang tumangala sila sa puting spot sa kanilang ulo, natigilan sila nang makitang ito ay sumisid pababa sa napakabilis na bilis. Kahit gaano pa karami, nagmamadali silang umakyat sa gilid ng burol kasama ang matanda. Isda, isda, tumakbo ng ilang hakbang ang matanda, napalingon sa likod at napasigaw. Walang magawa si Pangolin. Nang igalaw niya ang kanyang kamay, pumasok sa kanyang kamay ang tali ng pangingisda. Pagkatapos, itinaas niya ang isda sa kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang Aaron sa kanyang kanang kamay, at direktang lumipad patungo sa gilid ng burol. Nang madaanan ang matanda, pasimpleng ikinapit ng mga paninda ang katawan ng matanda gamit ang kanilang mga paa at diretsyong dinala sa gilid ng burol. Naghihintay si Zia Wei sa kabilang dulo ng gilid ng burol. Matagal na niyang hindi nakita ang mga ito. Sinubukan niyang lumapit sa gilid ng burol. Sa kalagitnaan pa lang ng burol, nakakita na siya ng puting batik na kasing laki ng wash basin na nahulog mula sa hangin at tumama sa gilid ng shampoo. Natural na nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng Aaron at Pangolin. Sa kabutihang palad, 2 tao ang kinuha ng Pangolin at lumipad sa gilid ng burol na may kasamang malalaking isda. Habang humihinga, hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang puting spot. Ganito siya. Hindi ba totoo na ganito ang Aaron at Pangolin? Ngunit bago pa siya makakita ng higit pa, itinuro ng matanda ang direksyon sa likod ni Zia Wei at sumigaw, "Bakit natulala ka pa rin? Bilisan mo." Halos kasabay nito, sa baba ng burol, may kakaibang tunog ang narinig. Kaakibat ng udyok ng matanda, mabilis lang na lumipad ang Pangolin. Si Zia Wei ay hindi nang ahas na pabayaan ito. Sa kaunting swerte, lumingon siya at lumipad sa likuran niya. Halos kasabay ng sunod-sunod na paglipad ng 2 lalaki, hindi naiwasang lingunin ni Aaron ang langit-ngit na tunog ng nagyayelong-yelo sa kanyan at lawa sa likod ng gilid ng burol sa likuran niya. Saglit siyang natigilan. Mula sa gitna ng lawa, halos kung saan dumaong ang puting lugar, biglang bumagsak ang temperatura ng anti-Buddha sa sukdulan. Ang mga kristal ng yelo ay mabilis na nakondensed at mabilis na kumalat sa direksyon ng Aaron at iba pa. Napakabilis at mabangis nito na halos magyelo. Sandali lang, natatakpan ng yelo at nyebe ang napakalaking lawa, kasama na ang bangko kung saan naninirahan ang ilang tao. Sa oras na ito, ang yelo at nyebe, tulad ng isang tinunaw na slurry na pagsabog, ay mabilis na tumakbo patungo sa Aaron at iba pa. Kung saan ka dumaan, lahat ay nagyelo. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Aaron kung bakit natakot ang matanda nang makita niya ang puting tuldok. Kung mabagal ka tumakbo, hindi mo alam kung paano nilalamon ng yelo at nyebe. Pangolin, Zia Wei, bilisan mo, sigaw ni Aaron. Walang kamalay-malay na gustong tumalikod ni Zia Wei, ngunit ang pagtalikod na ito ay halatang natakot sa tanawin sa likuran niya. Sa kabutihang palad, nang lumipad ang Pangolin, hinawakan ni Han Sani ang kanyang braso at kinaladkad siya pasulong, upang maiwasang mabuklod ng makapal na nyebe. Harap, harap, malakas na sigaw ng matanda, para siyang teenager saglit, may mabangis na salita at puro espiritu. Ihahatid na kita, si Zia Wei, na nagmuni-muni, ay muling nagpatatag ng kanyang katawan. Habang lumilipad pasulong, hinayla lang niya ang Aaron sa kanyang kamay. Habang bumibilis ang kanyang swerte, lumipad siya pasulong kasama ang Aaron. Kung walang Aaron, halatang mas madali ang Pangolin, at ang isa ay bumibilis at tumatakbo patungo sa harapan. Sa mga pares, ang bilis ay napakabilis. Sa loob lamang ng ilang minuto, maraming tao ang lumipad pabalik sa lugar kung saan sila nagsimula. Nakatayo pa rin ang
Plasticini, sa bakana ng kuweba. Tila sinasabi sa ilang tao na bumalik ka, sa butas, sigaw ng matanda sabay turo sa butas, nanguna si Xia Wei, sinundan ng pangolin, gayunpaman, pagdating ng pangolin sa butas, mabilis na nagpumiglas ang matanda na tumalon sa kanya at hinimok ang 3 tao na umabante, pagkatapos, nang makapasok ang 3 tao sa butas, bigla siyang tumalon mula sa labas ng butas at tinakpan ang butas ng isang malaking plasticini. Anong kalokohan ito? Pumulot ng plasticini at hampasin mo ang sarili mo. Ito ay hindi nagyelo ng yelo at nyebe. Mahirap bang patayin ng malaking plasticini? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Bang! May malakas na ingay, at sumasakit ang eardrums. Halos mahulog ang Aaron at pangolin sa plasticini, at yumoko para takpan ang kanilang mga tenga. Ngunit ang hindi inaasahan ng 3 pa ay hindi nangyari ang epekto ng napakalaking plasticini sa kanilang imahinasyon, at walang discomfort maliban sa pananakit ng eardrum kanina lang. Hoy, 3 kabataan ang mas takot sa kamatayan kaysa sa aking matanda, sumulyap sa 3 taong nakapikit at umiwas. Walang ganang umiling ang matanda at mamantong hininga. Pasok, ang lupa ay nagyelo hanggang 3 talampakan. Hindi malamig sa isang araw, sabi ng matanda, bahagyang iginalaw ang kamay, at biglang may narinig na dagandong. Sa sinabi ng matanda at sa dagandong, sabay na nagmulat ng mata ang 3, ngunit nakita nilang bumagsak ang plasticini sa itaas, ngunit hindi ito tuluyang nahulog, bagkus ay nagbigay sa kanila ng layon na halos 1 metro. Sa mismong harapan nila, sa dagandong ngayon, isang maliit na pinto na mahigit 50 centimeters ang bumukas. Sa maliit na pinto, malabong makikita na may malaking espasyo at mga ilaw. Hindi matangkad ang matanda, halos yumoko siya at humakbang papasok. Si Aaron at iba pa ang magdurusa ng husto. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng matanda, ang pananatili sa ilalim ng plasticini sa oras na ito ay tila mas malamig at mas malamig, kaya kailangan niyang magmadali sa pinto. Pagkapasok niya sa pinto ay agad na isinara ng matanda ang maliit na pinto. Ito ay isang silid sa sahig na higit sa 100 metro kwadrado, hindi gaanong mataas, mga 2 metro. Maraming sari-saring kagamitan sa kwarto, karamihan ay mga pang-araw-araw na pangangailangan. May kama sa kwarto. Kahit na ang kasalukuyang temperatura sa silid ay sobrang init, mayroon pa ring 2 makapal na kama sa kama. Matagal nang luma ang kama. Sa oras na ito, madilim na at mukhang napakadumi. Dito ka ba nakatira? Tumingin ang pangolin sa paligid at nagtanong. Marahang tumango ang matanda, saka pumunta sa kalan sa tabi ko, binuksan ang pinto ng kalan, naghagis ng uling at isinara ang pinto ng kalan. Tapos sumagot siya, exactly. Ang bahay ay simple, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa ilang metro sa ilalim ng lupa. Ito rin ay nakakaiwas sa lamig. Ito ay isang pugad ng aso na negel iligtas ng buhay. Ngumiti ang matanda at ibinaba ang tekor mula sa kalan, kinuha niya ang ilang bagay na halos hindi na mabilang na mga tasa, nilagyan ng laman ang mga ugat ng puno, nilagyan ng tubig, at inilagay sa harap ng isang simpleng mesa, uminom ka ng tubig. 3, nagkatinginan ang 3, lumakad, at umupo sa kahoy na mesang. Tanong ni Aaron, nga pala, matanda, ano bang problema ng white spot kanina? Sobrang snow, sagot niya. 3 tao ang natulala, sobrang snow. Ang lugar na ito ay tinatawag na extreme snow trap. Sa loob ng 44 na kilometro, ang matinding snow ay babagsak tuwing 12 oras. Ang bawat matinding snow cover ay tumatagal ng 3 araw. Sa oras na iyon, ang temperatura ay babagsak sa sukdulan ng takot, at ang lahat ng bagay ay hindi mabubuhay. Maging ang mga tao ay magyayelong magpakailanman sa isang iglap, kaya nga, sa loob ng 44 na kilometro, ito ay halos ipinagbabawal na lugar para sa sino mang nilalang. Tapos dito ka pa nakatira. Nagdududa si Xia Wei. Ako ay matanda na at walang silbi. Saan ako mabubuhay kung hindi ako nakatira dito? Ngumiti ang matanda, sa lupain ng pamilya ng demonyo, ang mga nabubuhay na tao ay higit na kakilakilabot kaysa sa lahat, lalo na para sa mga taong tulad ko. Naunawaan iyon ni Aaron sa isang lugar, tulad ng Devil Family kung saan ang mahihina ay kumakain ng malalakas, ang mahihina ay walang lugar na tinitirhan,
Not to mention the people who are smaller and older like the old may be unpredictable sa lugar na ito, but at least it's better than the outside who mamatay lang at huwag kang mabuhay. Tumakbo ka lang at nagutom ka. Kinuha niya ang kapirasong isda na dinala pabalik sa kanyang kamay, ang mga isda pinutol niya ang isang malaking sungay muli, at ang isang malaking sungay ay naging 3 mesa. Hoy! Napatingin ang matanda sa mga isda sa mesa at hindi niya napigil ang tumawa. Ang mga isda ay dumaan lamang sa tubig sa ilalim ng liwanag ng buwan, binaligtad ang puting tiyan ng isda at tumawid sa liwanag ng buwan, tulad ng anino ng buwan sa tubig. Ngunit dahil ang kanyang likod ay itim, siya ay tumingin sa likod na parang multo sa ilalim ng refleksyon ng liwanag ng buwan, kaya tinawag siyang moonlight ghost fish. Umiling siya, bumangon siya at kinuha ang 2 piraso ng isda na niluto sa kalan, kinarga ito ayon sa pagkakasunod-sunod, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Pangolin at Ziawei, ngunit hindi niya binigyan ng Aaron. Ngumiti siya at sinabing, ito ay masarap. Subukan natin. Tumango ang 2 lalaki, ngunit napahiya si Han Sanchen. Gayunpaman, walang sinabi si Han Sanchen noon. Tumayo siya at handa nang ilagay ang kanyang piraso sa tukor. Ngumiti ang matanda, umiling kay Han Sanchen, at saka iniabot ang hilaw na karne sa mesa kay Han Sanchen. What the hell elhal.com, and if you are reading this somewhere, they have start our translation, pero at least mas maganda pa sa labas na namamatay lang at hindi nabubuhay. Tumakbo ka lang at nagugutom ka. Gaya ng sinabi ng matanda, kinuha niya ang piraso ng isda na nadala pabalik sa kanyang katawan. Sa sandaling nakahawak ang kutsilyo sa kanyang kamay, ang isda ay naputol ang isang malaking sungay. Pumihit muli ang kutsilyo, at ang isang malaking sungay ay naging 3. Sa bahagyang ngiti, kinuha niya ang 2 sa kanila at inilagay ang mga ito sa tukor sa apoy, at ang isa ay inilagay sa kahoy na mesa. Hoy! Napatingin ang matanda sa mga isda na nasa mesa at hindi niya napigil ang tumawa. Hindi niya alam kung masaya ba siya o hindi. Ang mga isda ay dumaan lamang sa tubig sa ilalim ng liwanag ng buwan, binaligtad ang puting tiyan ng isda at tumawid sa liwanag ng buwan, tulad ng anino ng buwan sa tubig. Ngunit dahil ang kanyang likod ay itim, siya ay tumingin sa likod na parang multo sa ilalim ng refleksyon ng liwanag ng buwan, kaya tinawag siyang moonlight ghost fish. Umiling siya, bumangon siya at kinuha ang 2 piraso ng isda na niluto sa kalan, kinarga ito ayon sa pagkakasunod-sunod, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Pangolin at Ziawei, ngunit hindi niya binigyan ng Aaron. Ngumiti siya at sinabing, ito ay masarap. Subukan natin. Tumango ang 2 lalaki, ngunit napahiya si Han Sanchen. Gayunpaman, walang sinabi si Han Sanchen noon. Tumayo siya at handa nang ilagay ang kanyang piraso sa tukor. Ngumiti ang matanda, umiling kay Han Sanchen, at saka iniabot ang hilaw na karne sa mesa kay Han Sanchen. What the hell? Storytelling channel sa YouTube. Kumain sila ng luto. Kumakain ako ng hilaw. Bagamat may matandang kasabihan na naghuhugas ng pinggan, medyo katawa-tawa bang panoorin ang mga taong nagluluto ng ganito. Sa mga tuntunin ng hitsura, ang Aaron ay malinaw na isang sibilisadong tao, ngunit ang mga Pangolin ay mas katulad ng mga kumakain ng kanilang buhok at umiinom ng kanilang dugo. Okay. Matanda, ako, hindi kumakain ng hilaw na karne. Medyo napahiya si Aaron. Hindi, gusto mong kumain, ngumiti ang matanda. Walang magawa ang Aaron. Pagtingin sa determinadong ugali ng matanda ay napaupo na lamang siya. Bagamat nagsimula ng kumain at tumawa ang Pangolin doon dahil sa iba't ibang paggamot, dinampot pa rin ni Aaron ang hilaw na karne na iniabot ng matanda at marahang kinagat ito. Napangiti ng may kasiyahan ang matanda. 3, ano ang nararamdaman mo? Hindi kinaya ni Ziawei ang Aaron na kumain ng hilaw na karne. Gayunpaman, nang magtanong ang matanda, ang tanging nasagot niya, ang karne ay katanji tangi at lubhang makinis. Ang karne na ito ay dapat na ang pinakasimpleng karne na aking nakain, ngunit ito ang pinakamasarap, sagot din ni Pangolin. Tumango ang matanda at saka tumingin sa Aaron. Sabay ding nawala ang mga mata ni na Pangolin at Ziawei, ngunit ang isa ay natuwa at ang isa naman ay medyo nakikiramay. Bahagyang natikman ni Aaron ang ilang subo, at ang sakit sa lasa ng dulo ng kanyang dila ay patuloy na pinasigla. Hindi niya naramdaman ang masarap na lasa sa bibig ng Pangolin at Ziawei. Sa oras na ito ay parang kakaibang amoy na may halong kandila at sawdust sa kanyang bibig,
at kahit isang mahinang mapait na lasa, na nagpasimangot kay Aaron. Mukhang hindi ka pa nasanay anak, malumanay na ngumiti ang matanda, at nahulog ang kanyang swerte. Inikat niya ang isang piraso ng isda at iniabot ito kay Aaron. Kung kumain ka pa, masasanay ka. Pupu. Habang nakatingin sa ganoong eksena, hindi napigilan ng pangolin side na matawa. Sinaway at tinitigan ni Zia Wei ang pangolin, pinagbabawalan siyang tumawa sa Aaron. Tila nakita ng matanda ang dilema ni Han Sanchen. Dahan-dahan siyang humigop ng tubig at sinabing, ito ang nag-iisang nilalang sa ibabaw ng napakanyebe na lupain kung saan hindi nabubuhay ang lahat ng bagay, at ito rin ang tanging pagkain na maaaring magpatuloy sa buhay. Nang marinig ang mga salita ng matanda, si Han Sanchen ay walang magawa at kinailangan niyang kagatin ang karne. Ang pangalawang piraso ng karne na iniabot ng matanda ay mabilis na pinasok sa kanyang bibig. Napangiti ng may kasiyahan ang matanda, bagamat kinakain ng liwanag ng buwan na isdang multo ang lahat, ito ay laging nabubuhay sa malalim na tubig at kumakain ng maingat maliban kung ito ay nahuhuli ng isang pain na parang ahas at bulate. Malakas na ngumunguya si Han Sanyi at sinubukang iwasan ang masamang lasa na makaapekto sa kanyang paglunok sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang atensyon. Paano mo nalaman? Malumanay na ngumiti ang matanda. We not only know, but even know, na parang plasticini ang ginagamit mo para mahuli ang pain na yan. Ngumiti din ng mapait si Aaron. Tumawa ang matanda, plasticini. It's an interesting name. Haha, yes, you're right. Kung ang moonlight ghost fish ang tanging nilalang sa ibabaw ng extreme snow, then the bloodworm underground is the only creature under the extreme snow. Kakaiba na ang moonlight fish ay mahilig kumain ng blood bug, at hahabulin ang blood bug ng hindi handa. Sa madaling salita, kung gusto mong mangisda ng moonlight ghost fish, ang blood bug ay ang pinakamahusay na pagpipilian, gayunpaman, ang blood bug ay hindi madaling mahuli. Ito ay madalas na umiiral ng ilang metro ang lalim sa ibabaw at nangangailangan ng mabahong lupa upang maakit ito. Tumango ang pangolin at naglagay ng isa pang subo ng masarap na isda sa kanyang bibig, kakaibang sabi niya, ano ang mabahong lupa? I've heard of lowest, black soil, even green soil and white soil, ano itong mabahong lupa? Malumanay na ngumiti ang matanda, ang tinatawag na mabahong lupa ay walang iba kundi dumi, ang maruming bagay ng matanda ay nababalot sa lupa at binabalot siya ng 3 araw at 3 gabi, matapos itong ganap na maasim at mabulok, maaari itong pinaghalo, hinalo at ginawa gamit ang ilang espesyal na lihim na pamamaraan, ang matigas nitong texture ay nakakaakit ng mga insektong dugo para maamoy at manatili sa pugad, kasabay nito, inilalagay ko rin ito sa lagusan upang maiwasan ang hangin at lamig, napawaw si pangolin, at puno ng question mark ang mukha niya, ang kanyang damdamin ay tumama sa isang dangmasa, wala ring choice si Aaron kundi ngumiti ng mapait, ngunit sa pagkakataong ito, bigla siyang nakaramdam ng mainit na agos at bahagyang umagos mula sa kanyang katawan. Kakaiba talaga ang makita ang matanda na nakangiti at nakatingin sa sarili. Agad na tiningnan ni Aaron ang maliit na isda na naiwan sa mesa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!